Diyos, sa pagdinig sa iyo, may gumagalaw sa loob ng dibdib na hindi na mapakali. Hindi lamang ito isang pansamantalang emosyon, hindi lamang ito isang pakiramdam na dumarating at umaalis kasama ng hangin. Ito ay isang katiyakan na nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa, tulad ng isang binhi na bumabasag sa lupa pagkatapos ng mahabang panahon na nakabaon sa dilim. Nagsasalita ka, at ang dating patay ay nagsisimulang gumalaw. Nagsasalita ka, at ang dating tuyo ay nagsisimulang makaramdam ng halumigmig ng buhay. Ngayon, sa sandaling ito, ang bawat tao na nasa harap ng panalangin ito na may bukas na puso ay nakikinig sa iyo sa ibang paraan. At sa pagdinig sa iyo, mayroon ding gumagalaw sa loob ni, mayroon ding gumigising, mayroon ding nagpapasya na hindi na mananatiling nakatigil kung nasaan sila. Diyos, may mga tao rito na matagal nang may dalang may sakit na katawan. Hindi mga araw, hindi mga linggo, kundi mga buwan at taon ng sakit, ng mga pagsusuri, ng kawalan ng katiyakan, ng mga gabing walang tulog dahil sa isang hatol ng doktor na dumating na parang isang huling salita. May mga may hawak pa rin ng papel hanggang ngayon na may salita ng doktor na umaalingaw-ngaw sa kanilang isipan na parang ito na ang huling salita tungkol sa buhay. Ngunit ikaw, Panginoon, ang huling salita. Ikaw ang Diyos na pumapasok kung saan tumitigil ang gamot, ang Diyos na nagsasalita kung saan nananahimik ang ulat, ang Diyos na kumikilos kung saan nagkikibit balikat ang agham at sinasabing wala nang magagawa. At sa mga lugar na iyon mo ipinapakita na ikaw kung sino ang sinasabi mo dahil ang iyong mga himala ay hindi nangyayari sa kabila ng mga imposibilidad. Nangyayari ang mga ito sa pamamagitan ng mga ito. Panginoon, itinuro mo na ang lahat ng aming hilingin sa panalangin. Nang may pananampalataya ay aming matatanggap. Ang salitang ito ay tumawid sa mga siglo at umabot sa sandaling ito, sa buhay na ito, sa pusong ito na naririto sa iyong harapan na may tunay na pangangailangan at pananampalataya na piniling huwag umatras. Ang salita ng Diyos ang pinakamatibay na pundasyon na umiiral sa ilalim ng langit. Humihingi kami ng may bukas na puso, sumasampalataya ng buong lakas na mayroon kami. Naniniwala kami sa pangakong ito tulad ng isang taong inihahagis ang sarili sa kaisa-isang matibay na bato sa gitna ng magulong dagat. Salamat sa pagdinig sa amin, Ama. Nagpapasalamat na ako sa iyo dahil lubos akong nagtitiwala sa iyo. Panginoon, hindi lamang namin nais ang unti-unting pagbuti. Hindi lamang kami humihingi ng pansamantalang ginhawa na tatagal ng ilang araw at pagkatapos ay babalik ang big. Humihingi kami ng higit sa karaniwan. Humihingi kami ng bagay na hindi maipaliwanag ng gamot. Ang bagay na nagpapatingin sa doktor sa resulta at hindi maintindihan kung ano ang nangyari dahil may mga kwentong ganito na nakakalat sa buong mundo. Mga kwento ng mga taong nakarinig ng hatol at pagkatapos ay nabuhay upang sabihin na binago mo ang lahat. Ang mga kwentong ito ay hindi mga alamat, hindi mga emosyonal na pagmamalabis, hindi mga invention ng mga taong walang muwang. Ang mga ito ay buhay na talaan ng iyong katangian, Diyos. Ang mga ito ay mga patunay na ang iyong kapangyarihan ay hindi tumanda, hindi nabawasan, hindi natali sa panahon ng mga apostol. Ama, sa pagdinig sa iyo, nagpasya kaming umalis sa mababaw. At ito ay isang tapang na hindi nagmumula sa amin dahil ang mababaw ay komportable, ang mababaw ay ligtas. Ang mababaw ay ang lugar kung saan ang pananampalataya ay hindi kailanman talagang nasusubok dahil hindi namin kailanman kailangan ng marami. Ngunit ang mababaw ay hindi nagpapagaling. Sa mababaw nabubuhay lamang tayo ng buhay espiritual na nakalutang. Ang pagpapagaling na ginagawa mo ay nangyayari sa malalalim na tubig, sa lugar kung saan ang mga paa ay hindi umaabot sa ilalim, kung saan wala nang iba pang makakapitan kundi ikaw mismo. Papunta kami roon ngayon sa panalangin ito dahil tinawag mo kami upang sumisid at pinili naming sumunod kahit hindi namin alam ng eksakto kung ano ang mangyayari sa kalaliman. At alam mo, Panginoon,
kung gaano kahirap para sa isang tao na bitawan ang kapangyarihan. Alam mo kung gaano kahirap bitawan ang bagay na lagi nating hawak ng sarili nating mga kamay. Ang may sakit na katawan ay nais makontrol, nais mapamahalaan ng mga gamot, ng mga paggamot, ng mga hakbang. At tama lang na gamitin ang inilagay mo sa mga kamay ng mga doktor. Ngunit may isang punto kung saan ang kapangyarihan ay dapat isuko, kung saan tayo ay tumitingin sa itaas at nagsasabing, hindi na ito sa akin, ito ay sa iyo. Ikaw ang mag-alaga, ikaw ang kumilos, ikaw ang mamagit. At ang puntong ito ng pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ang pinakadakilang lakas na magagamit ng isang tao, dahil ito ay ang pagkilala na mayroong isang mas dakip, mas marunong at mas makapangyarihan kaysa sa anumang hatol ng doktor na ibinigay kailan. Diyos, sinasabi mo sa iyong salita na sa pamamagitan ng sugat ni Jesus, tayo ay gumaling. Hindi tayo gagaling. Hindi baka tayo gumaling. Hindi may maliit na pagkakataon na tayo ay gumaling. Tayo ay gumaling. Nakalipas na panahon, tapos na ang gawain. Ang ginawa ni Jesus sa krus ay hindi lamang upang patawarin ang mga kasalanan ng sangkatauhan, kundi pati na rin upang pasanin sa kanyang katawan ang buong bigat ng sakit. Ang lahat ng sumpa na pumasok sa mundo sa pamamagitan ng pagkahulog, ang lahat ng pagkasira na dinala ng kasalanan sa laman ng tao, dinala niya iyon, naramdaman niya iyon. At nang ibigay niya ang Espiritu at sabihin na tapos na, ang tagumpay ay ganap, pinal, at hindi na mababawi. Kaya kapag nananalangin tayo para sa pagpapagaling, hindi tayo humihingi ng isang bagay na hindi mo pa napagpasyahang ibigay. Inaangkin natin ang binili na ng dugo. Panginoon, dalhin mo kami ng higit pa sa normal. Dahil masyado na naming alam ang normal. Ang normal ay ang gawain ng sakit. Ito ay ang ikot sa ospital. Ito ay ang pagod sa paggising araw-araw na may parehong bigat sa katawan. Ang normal ay ang tanggapin kung ano ang sinasabi ng mga bilang na mangyayari. Ngunit hindi ka kailanman naging isang Diyos ng mga bilang. Ikaw ang Diyos na pumipili ng eksakto sa tao na sinasabi ng mga bilang na walang pagkakataon at ginagawa siyang isang patotoo na walang makakapagkait. Ito ang iyong estilo. Niluluwalhati mo ang iyong sarili kung saan walang iba ang makakapagluwalhati. Kumikilos ka kung saan walang lakas ng tao ang makakakilos pa. At ito ay hindi nagkataon. Ito ay ang iyong lagda. Ama, ibuhos mo sa mga buhay na ito ang iyong kaluwalhati. Hindi lamang isang banayad na haplos, hindi lamang isang magaang ihip na dumadaan at nawawala. Ibuhos mo ng may kasaganaan, ng may banal na kabutihang loob, ng may kapuspusan na ikaw lamang ang makakapag-alok. Ibuhos mo sa katawan na may sakit, sa mga buto na pagod na, sa mga bahagi ng loob na nanganganib, sa buong katawan na bumabagsak. Nawa ang iyong kaluwalhatian ay maging napakatotoo, napakatunay, napakaramdam na ang taong tumatanggap ng panalangin ito ay makaramdam sa kanyang sariling katawan na may nagbago, na may nahawakan, na may naibalik ng isang kamay na hindi kailanman maaabot ng anumang kutsilyo ng doktor. At mayroon din rito ang mga sugat na hindi nakikita sa mga pagsusuri, Panginoon. Ang mga sugat ng kaluluwa na binuksan ng mga taong dapat sana ay nag-alaga ngunit hindi ginawa, ng mga sitwasyon na walang humiling ngunit dumating pa rin, ng mga pagkawala na nag-iwan ng puwang na walang salita ng tao ang makakapuno ng buo. Minsan nagsisimula ang sakit sa loob bago ito lumitaw sa labas. Nagkakasakit ang katawan dahil matagal nang may sakit ang kaluluwa. At ikaw na doktor ng katawan at kaluluwa na nagpapagaling sa nakikita ng mga mata at sa hindi nakikita ng mga mata, gamutin mo ngayon ang mas malalim, ang mas nakatago, ang minsan ay hindi man lang mapangalanan ng tao ngunit nararamdaman araw-araw. Panginoong Jesus, naglakad ka sa maalikabok na mga kalsada at hinawakan ang mga may ketong noong walang iba ang humahawak sa kanila. Tumigil ka sa gitna ng mga pulutong upang marinig ang isang daing na sinusubukang patahimikin ng iba.
Tumingin ka sa isang 38 taong gulang na lalaki na nakahiga sa tabi ng isang tangke at itinanong mo ang pinakadirektang tanong na maaaring itanong ng sino man. Nais mo bang gumaling? Hindi ito isang inosenteng tanong. Ito ay isang tanong na tumagos sa pinakapuso ng isip dahil may mga tao na nasanay na sa sakit, na bumuo ng isang pagkatao sa paligid ng pagdurusa na hindi na alam kung sino sila kung walang sakit. At ikaw, nang may pag-ibig at katatagan, ay nagtatanong muli ngayon, nais mo bang gumaling? Dahil kung ang sagot ay oo, ikaw ay may kakayahan. At nang sabihin mo sa lalaking iyon na bumangon, kunin ang kanyang higaan at lumakad, walang anumang espesyal sa kanya na magpapawalang sala sa himala. Hindi siya ang pinakamatapat, hindi siya ang may pinakamagandang ugali, hindi siya ang may pinakamasalimuot na kaalaman tungkol sa banal na pagpapagaling. Siya ay isang tao lamang na natagpuan si Jesus sa tamang lugar, sa tamang oras, at sumagot nang siya ay tawagin. At ito ang nangyayari ngayon, Ama. Ang mga tao na marahil ay hindi man lang itinuturing ang kanilang sarili na karapat-dapat sa isang himala, na may dalang pagdududa sa kanilang puso, kung may pakialam ka pa sa kanila, ay naririto sa sandaling ito, sa tamang lugar, sa harap mo, at ikaw ang parehong Jesus. Diyos, nagpasya kaming sumunod sa iyo kahit na ang pagsunod ay may kapalit, kahit na ang pananampalataya ay tila salungat sa nakikita ng mga mata, kahit na iba ang sinasabi ng katawan at iba ang sinasabi ng salita. Pinili namin ang salita, pinili namin kung ano ang sinabi mo, nang higit sa sinasabi ng anumang kasalungat na boses. At ang pagpiling ito ay hindi pagtanggi sa katotohanan. Ito ay ang pagpapatibay ng isang mas malaki, mas matibay, mas pangmatagalang katotohanan kaysa sa anumang sintomas na ipinapakita ng katawan. Ang katotohanan ng kaharian ay mas totoo kaysa sa katotohanan ng hatol ng doktor. At sa katotohanan ito, kami ay nakatayo ng matatag ngayon, gamit ang 2 paa ng walang pag-atras. Ama, kung mawalan ako ng tatayuan, dadalhin ako ng iyong mga pakpak sa itaas. At may mga tao na nawalan na ng tatayuan. Ang tatayuan ng kalusugan, ang tatayuan ng katiyakan, ang tatayuan ng isang buhay na tila tiyak, ngunit biglang hindi na. Nawalan sila ng tatayuan at sila ay nahuhulog. Hindi alam kung saan sila lalapag. Hindi alam kung sila ay lalapag. Ngunit ikaw ay nasa ilalim. Ikaw ang Diyos na naglalagay ng mga walang hanggang pakpak sa ilalim ng mga nahuhulog. Ang Diyos na hindi hinahayaang mawasak sa lupa ang iyong lingkod. Ang Diyos na ginagawang paglipad ang pagkahulog kapag ang tao ay lubusang isinusuko ang sarili sa iyong pangangalaga. Nawa ang bawat tao na nawala ng tatayuan ay makaramdam ngayon ng iyong mga pakpak, Panginoon. Panginoon, ipahayag sa puso ng bawat isa ang iyong kaluwalhatian. Hindi lamang isang kaalaman sa isip tungkol sa kung sino ka, hindi lamang kaalaman ng isip sa iyong mga katangian. Ipahayag ng personal, matalik, hindi malilim. Ipahayag sa paraang magbabago sa kung paano gigising ang taong ito bukas, sa kung paano niya titingnan ang kanyang sarili, sa kung paano niya haharapin ang susunod na pagsusuri o ang susunod na pagkik. Nawa ang kaalaman sa iyong kaluwalhatian ay magbago hindi lamang sa katawan, kundi sa buong pananaw, sa buong pag-asa, sa buong paraan ng pagiging nasa mundo. Dahil kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay humipo sa isang puso, wala nang katulad, at ito ang hinihingi namin rito, isang pagbabago na higit pa sa pisikal. Nawa ang sandaling ito ay maging isang pagbabago, Diyos. Nawa pagkatapos ng panalangin ito, may gumalaw na sa kalangitan at sa lupa pabor sa bawat buhay na naririto. Nawa ang mga anghel na ipinapadala mo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan ay kumikilos na ngayon. Tinutupad ang mga utos ng iyong trono. Kumikilos sa mga detalye na hindi nakikita ng mata ng tao. Nawa ang bawat maliit na bahagi ng katawan na nangangailangan ng panunumbalik ay mahawakan. Nawa ang bawat ugat na nangangailangan ng muling pagbuo ay maabot.
Nawa ang bawat bahagi ng loob na bumabagsak ay makatanggap ng hininga ng iyong buhay dahil ikaw ang Diyos na huminga ng buhay sa luwad at ito ay naging isang buhay na nilalang at ang parehong hininga na iyon ay magagamit na ngayon para sa bawat katawan na Ama, hindi kami aalis sa panalangin ito sa parehong paraan na pumasok kami. Hindi dahil ang mga kalagayan ay kinakailangang nagbago na lahat, kundi dahil binabago mo ang puso bago baguhin ang mga kalagayan. Binabago mo ang pananampalataya bago baguhin ang kalagayan ng katawan. Inihahanda mo ang tao na tanggapin ang himala bago ganap na magpakita ang himala. Kaya kahit na ang proseso ay nangangailangan pa ng panahon, kahit na may mga hakbang pa, nawa ang bawat tao na naririto ay malaman na ang paggalaw ay nagsimula ngayon, na narinig mo, na nakita mo, na may pakialam ka, na kumilos ka sa hindi nakikita, at ang nakikita ay magpapatunay nito sa tamang panahon. At kapag dumating ang himala, nawa ito ay masabi, nawa ito ay hindi manahimik sa loob ng apat na dingding. Nawa ito ay maisalaysay, nawa ito ay may pahayag, nawa ito ay makarating sa tainga ng mga nagdududa pa rin, na nagpapagaling ka pa, na kumikilos ka pa, na may pakialam ka pa sa mga maliit, sa mga nakalimutan, sa mga nasa ilalim ng balon na hindi alam kung may labasan. Nawa ang bawat pagpapagaling na ginagawa mo ngayon ay maging isang instrumento sa iyong mga kamay upang maabot ang ibang buhay. Dahil ang patotoo ng pagpapagaling ay may kapangyarihan ng pag-eebanghelyo na walang pangangaral ang makakagawa ng mag-isa. Ang binagong buhay ay nagsasalita para sa sarili nito at ito ang nais mo, Ama, mga buhay na nagsasalita tungkol sa iyo sa pamamagitan lamang ng kanilang Ikaw ang Diyos na nagbubuhos ng iyong kaluwalhatian sa akin, sa amin, sa bawat isa na nagbukas ng puso ngayon. Huwag magbuhos ng kaunti, huwag magbuhos ng patipid, huwag magbilang ng mga patak na parang ang iyong biyaya ay kapos. Magbuhos ng kaunti, panghigit sa hinihingi namin, higit sa inaakala namin, higit sa nasusukat ng aming pananampalataya. Dahil ang iyong kaluwalhatian ay hindi kasya sa aming mga inaasahan, hindi kasya sa aming mga kalkulasyon, hindi kasya sa mga limitasyon na inilalagay namin sa iyong kapangyarihan. Ito ay umaapaw, ito ay humihigit, ito ay nakakagulat, ito ay gumagawa ng mga bagay na nananatili sa alaala magpakailanman, mga bagay na sinasabi ng tao sa mga anak at sa mga apo bilang ang araw ng magpakita ang Diyos at nagbago ang lahat. Amen. Kung ang panalangin ito ay humipo sa iyong puso ngayon, kung may gumalaw sa loob mo habang binibigkas ang mga salitang ito, kailangan kong gawin mo ang isang bagay ngayon. Pindutin ang like sa bidyong ito. Pagkatapos nito, ibahagi ang bidyong ito sa taong kailangang makinig sa narinig mo ngayon. May isang tao sa iyong listahan ng mga kakilala ngayon din na may mahirap na hatol ng doktor, na may sakit na katawan, na may pusong nawalan ng pag-asa. At ang panalangin ito ay maaaring maging eksaktong gagamitin ng Diyos upang baguhin ang kwento ng taong ito. Huwag mong itago ito sa iyong sarili lamang. Ang biyayang dumami ay ang biyayang ibinabahagi. Manatili sa espasyong ito dahil dito ang salita ng Diyos ay ipinapangaral ng may kaseryosohan. Ang panalangin ay ginagawa ng may tunay na pananampalataya at ang bawat bidyo ay inihanda na may layuning humipo sa tunay na mga buhay at sabihin sa amin, isulat sa ibaba ang iyong pangalan upang maipanalangin ka namin ng partikular dahil dito walang sinuman ang hindi kilala sa harap ng Diyos at may pakialam kami sa bawat kwento. Kung nakatanggap ka na ng pagpapagaling, ng himala, ng sagot mula sa Diyos, isalaysay sa ibaba. Dahil ang iyong patotoo ay ang patunay na kailangan ng ibang kapatid upang patuloy na maniwala. Ang espasyong ito ay isang lugar ng pananampalataya, ng pagpapagaling, ng pagkikita kasama ang Diyos, na patuloy
na gumagawa ng mga himala ngayon.